Karon mayor and cons no. Lahi-lahi atong mga hisgutalan karon gikan sa national paingon sa local. So sa national ang kuan gid karon murag daghan og nagastorya about ani is of course ang OVP officials na nag-attend sa House of Representatives hearing Committee on Good Government and Public Accountability last November 20 ni, and for the first time naagi pa detain ang Congress gikan sa OVP. No less than the Chief of Staff of the OVP Undersecretary Zulaika Lopez or sa Davao City or former city administrator. So ang kanina motion to cite her in contempt was moved by Congresswoman Castro, and about ni siya sa mga audit documents to the HOR nga gi-request nila o gi-interpret nila as pag-interfere daw sa proceedings sa House, and which is according to her is a violation daw sa rules. So unsa inyong reaction ani ang pag-cite in contempt ni Franz Castro kay Undersecretary Zulaika Lopez? Mayor? And then what's next? Nga naman, kurte sila? Bago ni mga tawhanan eh. What na lang taon sa ilang makuhaan na, pero balik-balik na naman na sila. Korne na. Mora ka naman korne. Sige na sila ganang as time mo anak nila. Cite in contempt kanila para ma-detain ka dito unya siguro storya o i-negotiate nila kaya aron kuan makuha nilang gusto lagi pero gusto mo na itong ginastoryaan nganong specific man kaayo sa Vice President nga kuan kung confidential funds ang ginastoryaan ba kinanglan manggod giingon ko na before kung tinuod yun na sincere ang administration on these kinds of things in government, which a lot of offices and public officials have it also, then it has to start with the President himself. Kinama po siya confidential funds, and how much is his confidential funds? I think it's more or less around 2 billion. And yet, kaning House of Representatives are talking about 100 or so pila ka million lang sa kuan. So why not talk about something that's that's greater in amount? Ang kanilang it's because nitubag mi sa mga issue na sa presidente. Why not talk about kanang mismo sa mga kuan nganong ang office of the Vice President lang man nga sila lang ba di ay ang naay confidential funds magsugod tas presidente kung seryoso gyud sila sa ilahang kanang they see this money in government na tanaw nila dili maayo or there's something to be seen na opisina sa presidente diha ta masugod kaya nga naman kung ikaw leader kung maingon ka walay confidential funds tanan o di walang tanan from the president down to the local officials so tanaw na mo di ba mo nang fair. Anong dili man, sige daw, ganing isog magagaya ng mga congressman dari sa ganing mga wapoy alam ng mga ugok. Ipatawag na ninyo ng kuan, ipatubaga sa ninyo presidente. Ngano excluded man tanan except the Vice President. Nga na ka, mo ganing lisod kapoy na kayo tubagon ba? Kay sobra bitaw ka straightforward ang ilang politicking. Sobra ka straightforward nga, klaro kayong politika yun. So pa may maingon ni mo, anak.
Nga, ganun yung mga congressman, wala man po na sila eh. Why do we not look into, you know, the money that's going around the Congress? Kasi sila magit ang kuan, ang responsible for kuan, budget. Asam na nga ato ang kwarta, giunsa man ninyo pagbalin, ana. We can talk about money, you know, in Congress for weeks and on. Kaysa ang 125 na ginabalik-balik nila para what? Pwede mo storya, kadagang pila ka bilyon ng budget niya, walay nakabalo. You know, kanang ginaayuda karon na ginaatuan ni Martin Romualdez, 500 billion kuno ang gibutang niya. That's 500 billion compared to a 125 million issue. Ngano din ito storyaan daw na be? Unya, supposedly, when it comes to ayuda or social service or cash assistance, it should be DSWD that will distribute these government services. Di ba? Nganong naaman dito ang naong ni Martin Romualdez niya siya gimuad to unsa may kuan nimo. But you know, kwarta ra magud ang ginastorya under because they keep on repeating na 125 million na somewhere kay nang lang pakitaon. Ano, so why not talk about 10 billion nga ginapangayo sa kuan sa presidente as their confidential funds? Nganong diha man yun mo so 125 million? Ginoo ko. Corny na kaayo. Corny. The corniest people in this country is in Congress. Ako tayo mag-iingon ganiha, Mayor, no naklaro na kayo na politika gid siya. And I think what's worse is continuous maning hearing, nagkadugay, mas nagkabaga po ilang naong in saying na for the people daw the people has to know. But in the end, everyone knows na it's politics. And gi-mention mo ganiha, Mayor, itong confidential funds sa President. And I think natay figure diha na more than 10 billion, 10.2 billion in confidential funds ang ginasik sa Marcos admin compared to the 125 billion. 125 million. Precisely yun sa akong ginaingon. Kung sa may kuwan na relevance in town na ilang ginabuhat. If they're really serious on kanang addressing corruption in this country, then they should start sa ilang kaugalingong institusyon nga kadugay-dugay ng panahon nga legal ang kawat diha. Katupang giingon ni mo. Ipakita naman na ni Mayor Magalong, pilay cut sa congressman, pilay cut sa contractor. Oh, kadugay na anang butangan. Why not investigate yourselves, you losers? Napay mga kuan, they're just trying to be relevant na amot anak nila pod. Amot pod gisay gatoo pod anak nila. Mao nang pangutana. When clearly popular opinion is not on your side. Kabalo mo anak. So, you're the one who is stupid. Dili lang pod ang mga Pilipino ang nagigil pod ani. I think it's the same with the Baweños, especially since si Attorney Zulaika Lopez was once a city admin dire. And I think katong time na naa siya sa government, ma'am, naapod ka ato sa government, right? So, unsa pa imong reaction ani, ma'am? Nag-decide in contempt siya, and for siguro mga 10 hours or more ang hearing, no? Sa OVP sa Congress ato na time. What can you say? Well, katong pag-contempt, no, ng kay Attorney Zulaika, no? Kung ato siya tan-awo naman sila ginahisgutan, no, na kumbaga house rules, no? Rules ng House of Representatives, no? So, aduna may unong kabuok na pwede na itong tan-awon kung tinuod ba yun, no, na valid ba ang iyang pagka-content niya, no? So, una, siguro akong tanong ani is, of course, no, i-check na to ang rules, no, ng House of Representatives. Una, kaning refusal without legal excuse to be
summons, no? At upuntan on ini is ni complied, no? Aduna siya, ni appeal siya, no? Ikaduha is kani atong refusal to be sworn or placed under affirmation, ni oath man pud siya, no? So, ikatulo kaning refusal to answer any relevant inquiry, nitubag man siya, pero basin dili lang sa nila gusto ang pagtubag, no? Or dili sila ganahan sa tubag, no? So, ikaupat ni Inis, kaning refusal to produce any books, no, papers, documents that are relevant to the inquiry and are in the possession of the concerned person. So, wala man po siya ginalangan, pinagbawal, no, patong tanawon o gibitit na tao na dili appeal dito sa committee hearing. So, katupong invasive, no, na disrespectful manners toward the member of the committee, kato siyang tanawon, no, nitubag man siya. In fact, nakita po din nato, no, na sa committee hearing na nag-apologize din siya. So, wala ko'y makita na disrespectful no manners, no. So, kung ang reason po ato is katong tungod, no, katong sa letter sa COA, no, ang atong tanaw ni ini na ang COA, requesting lang man to siya, no, na dili ihatag. Requesting lang to na dili hatag o dili provide. Pero after all, it's up to COA kung sila ba, no, muhatag ba sila o audited, no, na copy, no. After all, constitutional body, they can decide na sila ni ini and na sila power o na sila authority ni ini. So, mo siya ako ang pagtanong. Kita ka ni. Gili na lang nila kwaon diretso nga pwede man nila kwaon dito sa kuwa. Nila mga ginapangayon, ano, magpasalida pa mo ka korne ba ninyo eh? Korne lagi, grabe ka korne yun. Eh, ang problema ano nila ba, mangutana sila, o niya, tubagon sila, kung di nila gusto ang tubag, di nila dawaton. Niya, ano, nangutana pa mo in the first place. Yes. Di ba? Giing na nagani mo, sugod pa lang, kung naagyo mo yung mga utok ba, kung tanaw ninyo, na ay complainant, na ay gusto mong file okay, sa korte, na ihatag na sa korte, wak man mo'y alam. Mo'y alam, di man na ninyo trabaho. Hindi na trabaho niya, ginahim mo nilang, saan na yung mga tawahan na in taon? Wala na sila. Di mo ba mga wail man po ninyo, wailhin man yung mga tawahan na. Kinsa may nakaila po ninyo? Kinsa mo po yung nagapaminaw ninyo? Kana inyong amo, si Martin Romualdez, pagawasan na, paatba nga diha sa Quadcom ninyo. Ay na musik atik-atik. Pagawasan diha, tanaw na to kung saan, nabanay maingon. Jesus eh. Karaan kayo ng style ninyo. Wala na na. Tuko siguro, kailad pa. Murag, it seems to me po, ang butang if you would agree with this, murag, it seems to me from the start, kay murag, they were trying to bait her into being cited in contempt ba. Kaya katong imong giingon, Mayor, na the way sila mangutana, dili ganahan og ang answer, masuko, murag anak good. Katong imong giingon, nahitabo gito katong pag, I think it was Congresswoman Louise Tro, who was asking Attorney Zulaika, na murag ano ba, very prosecutor way of asking questions, na nagsunod-sunod siya og question, ratsada siya og question, siya ra po yung answer. So I think murag kuan na siya, blatant disrespect nagpud siya sa ilang gi-invite na resource person. Hindi, naingon pa yun sila nga itong wala ni Adto si Limel Ortonio nga disrespect daw sa ilang institusyon. Karespetuan ba dahi mo? Tanawag, paunsa mo nagkakalat, oh. Tuloy, karon ang kanang Congress, that's the lowest that I have seen ng inyong establishment yun. Karong mga panahon na. How about you,